Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan in Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. 30 years na akong bedside nurse. Mm. For 28 years, I've been doing critical care, and it means to say I've been doing nursing in ICU, ER, or nursing with higher level of acuity. I pursue master's degree or doctorate, but I have a law degree. I have a JD. Mm. The reason why I did not pursue master's degree is really why I don't have any dreams of becoming a manager. Mm. I love bedside nursing. Kasi as a bedside nurse for so many years, you will see your positive effect when you're taking care of a patient and you're delivering excellent care. That is my thought process. Am I happy about it? Yes. This is the best decision I ever made in my life. Mm. So I have 3 degrees. First, I studied at the University of the Philippines, and then I was not happy about it. I studied nursing, and then I studied law. Mm. Mabasam na kutaan na ako kaidto. Kaya lang si best friend ko sabi, magpa-Amerika ka. So anyway, nurse na may propesyon na magayunon si dalagan kang buhay ko. As in na simple man lang ani, ang sabi ko, ang nursing, it's a routine job. You come in, you take report, you say hi to your patient, you call the doctor. The Mm. formula is so easy, it never changed. Yeah. Would I encourage the Filipinos to study nursing? Yes, because being a nurse is in our DNA. It's in our framework. Mm. It's part of us. Caring comes out naturally. That's why, as healthcare workers overseas, particularly in the United States, nurses are respected. As to award, I was I was awarded a Daisy Nurse in 2010. Mm. And a Daisy Nurse, yan tong inaapod tang Oscar kang mga foundation. And you can see my picture over there. The only hospitals who could award a Daisy Nurse, mga magnet hospitals lang yan. Itong mga high-level acuity nurses and hospitals known for excellence. Nakakakuha man ako mga standing ovation, sin mga regalo sa mga hali sa mga pasyente. As in, nagkaiwaman akong oportunidad na mag-ataman ng mga pasyenteng sa sinihan lang yung doon nahihiling. Bawal man nga ning sabiyon kung si isa ang pangaran ninda. Pero magayunon itong experience na the experience when your patient is so happy that you taking care of them is so fulfilling, because one time I have a patient, in other words, that patient is just like at one time in my life I was just watching him in the movies. Mm. And then all of a sudden, I'm in a room, going in there and starting an IV, talking to him like, that was the fulfilling experience. And the best thing is when the patient said, I have something for you. Usually, di po kami pwedeng tumanggap ng tip. Mm. Pwede kang mag-tip sa nurse doon sa dati kong hospital, up to $50, above $50. Bawal na po, pwede kayong mawalang ng trabaho. Pero yung pasyente kong yon, nung diniliver niya yung regalo sa akin, meron pa siyang entourage. And napakasaya ko kasi it was very fulfilling. Actually, magsabi lang ng thank you sa akin ang isang pasyente. Masaya na ako. So,
I'm just a bedside nurse. Yeah, Daisy Award. Financially, I'm very fulfilled because on the sides I do stock market. Mm. But I just really love doing nursing. It's something that I can do even if I'm on a default operation. Like on days when I come to work and I am so tired, I could just do it. Like I'm on cruise control. So, and then walang masyadong politika sa nursing dahil you deal with life and really you will see the effect if either your patient died or your patient is alive. So, yun lang naman ang resulta. Oh, Kaya nga nung nagtuturo ako ng nursing, sabi ko sa mga estudyante ko, ang grade niyo po is 100. mhm. Kasi 100 means nabuhay niyo yung pasyente mo. Pero kung ang grade mo 75, yung pasyente mo ay mamamatay na. Walang epekto yung ginawa mo sa kanya. So, ako po kang nagtutukdo, ang sanggatos nagraralayo yan, pero tinuturukdoan ko muna sindang maging maging matibay na nurses. And happy man ako si mga estudyante ko nga ni yaonig di sa Amerika, igwaman akong mga estudyante na mga propesora naman as in mga maestro sa nursing ay saro dyan si Rico Rakitico. Di ko aram kung nasa UNC pa siya ngunyan, nagtutukdo and then si Delia Oco dyan sa Ateneo Dinaga, ano ko siya, kaklase ko siya. So, duman sa klase ming section 1, section A, number 1 ako, si Delia Oco, itong din kang Ateneo, number 5. So, ano pang mahapot mo do, Bombo Kier? Ayan. So ano ma'am ano, nursing? Bakit ano? Ano ang nag-motivate sa tuya? Well, actually, kung if you knew me in the 80s, you will never think that I will pursue nursing. Mm. If if you knew me in high school or you saw me, because ano talaga ako itong, ay, abo ko kaya, no, I cannot touch blood. Uh, in other words, in my teen years, especially when I studied at the University of the Philippines, marte yun akong maray. Mm. And ito aning time ka to is itong pangkista. Buko 2 inches lang, 1984. I never thought of becoming a nurse. Kaya lang kang nakatapos ako dyan sa UP, naghanap akong trabaho, naging regional sales manager man tulos ako. Kaya lang, sabi ko, mapagalan pala ang trabaho di sa Pilipinas. Kasi lalo na kung sa sales, igwahang quota. So anyway, my mom was in the United States already. I really did not wanna come with her because abo ko talaga sa Amerika. Abo kong maray sa Amerika because over here, you will do everything by yourself. It's DIY. Ika ang maluto, ika malaba, malinig ka, masaod ka, ikagabos. I even told my sisters, you're lucky you have help in the Philippines. So, abo ko talaga mag-igdi. But kang narealisar ko nga ni na apod kaya na mapagalon palan sa Pilipinas. Sabi ko, ano daw ang magayon? And then, naglaog man ako sa bidding-bidding, yan, dyan sa gobyerno. Nagigirumduman ko ka ito, nagbid ako ning pumping, ito, anto? Poso. Di ko man kayang magkurapto ning kwarta. So, actually, itong kang ginana ko si bidding, ang sabi sa ko katong kapitan, sabi niya, price mo ngayang 6,000
Pero ngayon, ibabayad mo 2,000. Ay sabi ko, ay day ko po yan kaya. Kakalagon po ako ni papa ko. So Hmm. anyway, kung ano tong kontrata ni sa pag ano, pigsunod ko pero pigibuan ko sindaning banyo. Gusto nakukuha mo kasi sabi niya, eh di pa paano nga kami magkakakwarta. Ay day ko po aram na pa lang kayo ang sistema ni. Ang ginibo ko na lang, perang banyo ang gusto mong gibong ko sa munisipyo mo. Iyo na lang yan ang sakong ipapa-augment duman sa sobrang hinahagad mo. As in, itong ibabala naman kamukyan. Pero day ko masabi kung paano yan babangaon. So, na-frustrate ako duman. And anyway, my mom told me, if you wanna come here in the US, study nursing. Nag-adal nga ni ko dyan sa Legazpi. Dyan sa Paitasana. Dyan sa Legazpi ako nag-adal. Ang motto baga sa Legazpi, Paitasana. So anyway, dyan ako nag-adal. Graduate man akong top 1, valedictorian. So, maugmaon man itong ano ko. Kasi, kang nag-aadal ako ng ibang dahil talaga ako naglalaog sa eskwelahan. Naglalaog lang ako. MWF. Pero katong nag-adal lang ako ng nursing, talagang mayo akong late. Anyway, number 1 ako sa Aquinas. Si number 2 mi man, si Rhoda, Rhoda Reyes. Yan man siya igdi sa California as PICU nurse. As to how will I classify myself as a nurse, ay maghapot ka na sako ning tungkol sa nursing. Anything about nursing. And the only thing I haven't done is care flight. Anyway, hinapot ako. Kang sarong aking Pilipino. How come you did not do care flight? Pilipino siya. Sabi ko sa iya, ikaman daw, masakay ka sa helicopter tapos mapuong ka ning IB. Sige daw, sige daw. Dakupon mo daw ang kamot kayan. So anyway, yun lang yan ang day ko nagibo. But as 2 hours and exposure, I was technically working every night that time, and over here. So I would say my exposure in the clinical areas is very crisp. Nagtrabaho man ako sa Cedar Sinai nga ni. Sa mga hospital kang mga Hollywood star dyan sa LA. And dyan man clinical resource ako. So mga gayon ang mga experience ako. Nagtrabaho lang ako sa Magnet Hospital. And ngunyan nga ni, iyaon ako sa University of California in San Francisco, UCSF Medical Center, which is a state hospital owned by the state of California. So, bale, digdi kami nagkikreate ng mga rules, policies, or mga protocol na pwedeng i-adapt sa ibang parte kang California. As in, ang kagayunan man igdiyo, we are very inclusive. Bawal nga ni kaming magsabi na ako ang the best, hospital bin the best. May kaming pwedeng arrogant na post because they said you cannot be too self-righteous. Oh. Opo. Okay. Opo. Yun, sige ma'am, dahil paubos na ang oras ma'am kang Zoom ta. Ay, grabe mandayan. Lagpas na lang kita mong 1 minute. Siguro ma'am, maikling mensahe na lang ma'am sa mga gustong mag-adal ng nursing. Ano ang mga dapat nilang... Iyon na nga yan, sabi ko, Bombokier. Pag-interview, machirismisa na naman kita. But anyway, Bombokier, thank you so much for so many years na 2 years na kitang
also appreciate your competence and your professionalism. Mhm. You really job your job. Mhm. Keep up the good work, Bombo Care. I have high Yes. hopes for you. For me, I will just say to my friends out there, I only have one thing that I do in my life. Kung nakakalimutan ko na po ang lahat. Number one, the number one principle in my life is respect and courtesy. Respetuhin mo lang ang iyong kapwa at magbigay ka ng tamang kortesiya. Yan lang. Oh, opo. Kasi kung respetado mo talagang, hello, kumusta po nyo? Regardless of race, regardless. And sa formulang yan, hindi ako nagkamali sa aking buhay. Respeto lang at kortesiya sa kapwa-tao. At pag ginawa mo yan, mas makakakuha ka ng dobling respeto at pagmamahal sa iyong kasamahan. Asin iyan ang satuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sa rong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang satuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo